Magandang araw po mga kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit siyang mang parte ng mundo kayo na andun. Sana po ay ngayon pong araw na to ay Miyerkules. At magandang panahon. Hindi masyadong mainit pero maulap. At medyo maganda-ganda ngayon, 75 degrees. Sana po kayong mga nasa Pilipinas at kahit sa mang dako ng mundo na Pilipino ay maging maayos ang araw. Ah, Pag-usapan natin itong nangyari sa Kongreso kahapon. No? Alam ko pong nung ako'y umaga bago umalis papuntang trabaho kahapon, alam ko na may nangyayari na sa Kongreso dahil po nagkakaroon po ng budget hearing ang Office of the Vice President sa House of Representatives. At nasulyapan ko na naandun si VP Sara at mukhang nagkakaroon ng altercation between her and some members of the House of Representatives. So, hindi po ako mapakali, kaya kagabi, pinanood ko po lahat ng pangyayari. Medyo hindi po maganda, iniisip ko kagabi at kaninang umaga, ngayong pagkagising ko, kung ano ba talaga ang nangyayari sa atin, mga klase ng politiko na ating inihalal dyan sa gobyerno natin. Alright, so ilagay natin sa konteksto to. Ngayon po ay nagkakaroon ng budget season. Yan po ay ginagawa taon-taon kung saan po ang the different branches of the government, yung pong mga departamento pati ng bawat branch ay nagsasubmit po ng kanilang proposed budget sa kanilang opisina na gagastusin sa isang taon. Humihingi po sila ng certain amount of money para bigyan sila ng Kongreso at i-allocate sa kanila yung money na yun para sa mga proyekto. Ito naman pong mga departamento na to, katulad ng Office of the Vice President, nagsasubmit po yan ng mga proposed budget, proposed projects na gusto nilang gawin sa isang taon para mabigyan ng pondo ng House of Representatives. Okay, tanong nyo, bakit sa House of Representatives tayo kumukuha o bakit sa House of Representatives sila naghahanap o humihingi ng budget? Kasi po, ayon sa ating konstitusyon, ang mga kongreso po, ang House of Representatives at saka Senate, sila po ang may power of the purse. Ibig sabihin, sila po yung nagbibigay ng budget. Ayon sa ating konstitusyon. Okay, so ngayon nakapagbigay na ng budget ang ating ng proposed budget ang departamento katulad ng Office of the Vice President. Ang mangyayari po, magkakaroon po ng budget hearing. Ito pong Kongreso ngayon tatawagin ang head of the department like the Office of the Vice President para tanungin at busisiin kung ano ang gagawin nila doon sa mga proposed na yon, paano nila gagawin at kung sakaling ibigay yung pera, kung paano nila gagawin yung mga pera na yon, anong gagawin nila doon, saan nila dadalhin, paano nila i-implement ang mga project na yon. In short, yan po ang panahon para magtanong ang mga congressman. Ang tanong naman natin, bakit naman congressman? Anong trabaho nila? Bakit nila kailangang tanungin ang mga head ng departments? Bakit hindi na lang ibigay? Right? Yun po ang tanong natin. Bakit nga po ba kailangan busisiin? Kasi po, alam niyo po, trabaho po ng mga congressman at senador, isa sa mga trabaho ng mga yan, o dalawa sa trabaho ng mga yan, ay maggawa ng batas,
para sa kabubuti ng bansa, at padalawa ay busisiin ang budget na hinihingi ng mga ahensya ng gobyerno. Kasi alam po, yung mga representatives natin, yan ay representative natin eh. Ibinoto natin sila dyan para gawin niya ang trabahong yan. Dito po sa pagbibigay ng budget, hindi naman po natin pwedeng sabihin na tayong pumunta doon at isa-isa nating tanungin ang Office of the Vice President para, Madam, Chair o Vice President, saan po ba ninyo dadalhin to? Napakarami po nating mamamayan na nagbabayad ng nagbabayad ng taxes, So, yan po mga representatives natin, yan mismo ang umaaktong tayo. So, trabaho nila na i-represent tayo at itanong ang mga bagay na yan para malaman ng taong bayan kung saan dadalhin ang mga pera ng mamamayan at ng bansa. Alam mo po, tayo po ay nagbabayad ng taxes, At yan pong mga binibigay na pera natin na yan doon sa mga departamento na yan, katulad ng Office of the Vice President, yan po galing sa taxes. Pera po ng mamamayan yan. Hindi po pera ng kahit na sino yan, pera nating lahat. Binabayaran natin ang taxes na yan. Okay, so, sana po naging maliwanag sa inyo, ang proseso, kung bakit nangyayari ito. So, ano po ang nangyari sa Kongreso kahapon? Siyempre, naandyan po umapir si VP Sara, At nagsimula na po ang tanungan. Ngayon, tinanong po siya ng maraming tanong at especially kung saan niya ginamit yung 125 million na ginastos niya in 11 days. Saan niya dinala yun at bakit niya ginastos? Ay hindi po sumasagot. Wala siyang sinasagot tungkol sa ayaw niyang sagutin. Kumbaga, despite the fact na marami na po ang nagtanong na congressman, ayaw niyang sagutin. Meron po siyang line of answer na parang litaniya ba? Paulit-ulit ang sagot niya. Parang isang paragraph. Isang paragraph. Alam niyo po, iniisip ko kung at nagkakaroon po ng sagutan, Nagkakaroon na ng sagutan kung bakit nagkakaroon ng tapunan ng putik sa mga mukha, Ito po ay yung isang congressman tinanong ni Sara Duterte kung bakit naandun pa daw convicted na for kidnapping or whatever. Yun po ay walang kinalalaman sa budget hearing, Padalawa, for the first time po, itong na nangyari sa Congress sa budget hearing ng isang resource person na katulad ni Sara ay pinatatanggal o pinapapalitan yung chairman o chairwoman. Di ba? Talaga pong napakayabang. Binastos po ni Sara Duterte ang proseso ng gobyerno. Binastos. At sabihin na natin na ayaw ni Sara Duterte o galit si Sara Duterte sa mga congressman na yan. Andun na ako, galit siya doon. Pero hindi niya kailangang bastusin ang proseso. Tinatanong po siya ng lehitimong mga tanong. Kung saan niya dinala, kung saan niya dadalhin ang budget sa future at saan niya dinala yung huli. Tinanong din siya kung alam niya na talagang na disallowed yung 78 million na kanyang ginastos. Hindi po pinayagan nung in-audit ng Commission on Audit. Sabi ay disallowed po yung 78 million na kanyang ginastos. So, kailangan niyang ibalik yun. Ang tanong, paano niya ibabalik yun? Right? Kung totoong nagastos niya yun. Hindi po siya sumasagot kasi alam niya na mali ang paggastos niya. Right? At pag siya'y sumagot, madadali siya ng plunder.
125 million. Ang plunder po, 50 million. Pandarambong na sa kaban ng bansa ang ginawa niya. Kaya ayaw po niya sumagot dahil madadali siya. May incriminate siya. Ano? Kaya dapat talagang busisiin niya kung saan napunta yung 125 million pesos na ginastos niya in 11 days. Napakalaking pera po nun, ha? At alam niyo ba kung magkano hinihingi niya ngayon? 2 billion pesos. Pinakamalaki sa history ng Office of the Vice President sa Pilipinas. Ano? 2 billion. So kung yan ay iaalaw pa natin, iaalaw ng walang kaalam-alam natin kung saan nila dadalhin, para tayong complicit, ano? Pero para na lang natin pinayagan, o siya, sige, o ayan na, gastusin mo. Ano? Sayangin mo ang pera ng gobyerno at ng mga mamamayan. Parang gano'n na rin po eh. Right? So ngayon, ano nangyari kahapon? I-dinifer po. Sinet uli sa September 10. Ano? Siyempre, meron pong mga tao na nagtanggol pa rin sa kanya, no? Katulad nung isa ring mandarampong na presidente. Dati, no? Si I am sorry. Right? Gloria Macapagal Arroyo. Bakit kasi nandiyan pa yan? Ano, ewan ko. Siyempre sila, magkakakampi, no? Sa hirap at sa ginhawa pa rin, at ginhawa pa rin. Yan po ang kanilang samahan. So, nakakapag-isip po tayo. Ako po nakapag-isip-isip. Bakit natin napayagan itong ganitong klaseng namumuno sa ating bansa? Ano? Bakit? Ang tanong, bakit? Anong nangyari? Anyari, mga Pilipino. Ano? So, hindi ba, ito ha, yung sa inasta ni Vice Presidente BP Sara sa Kongreso na yan at nung una sa Senado, nagtataka ako po yung nagtatanong laang, bakit ang simpleng mamamayan pag ganyan ang inasta, ay kino-contempt nyo na agad? This is a good question. I mean, I might be ignorant of the law. But, hindi ba pwedeng i-contempt yan? Sa ganung pag-aasta? Right? Yung ang ibang simpleng tao, tinatanong, tapos hindi nyo nagustuhan, sinasabi nyo nang nagsisinungaling. Hindi nyo nagustuhan ang sagot, ikino-contempt na ng Senado at Kongreso. Bakit ito? Binabastos na ang proseso. Hindi nyo pa rin makontempt. Is the Vice President immune for contempt? I don't know. Maybe it's a good question. Maybe I am ignorant of the law. But, maybe dapat ituring siyang contemptuous act too. Right? I don't know. Diba? Or, since hindi naman niya maipalawanag kung paano niya gagamitin yung pera at kung saan niya dinala yung mga dating pera, na kung ibibigay natin ngayon, baka sasabihin niya, hindi ako sa susunod na taon. Sasabihin na, saan niyo dinala itong mga hiningi niyo nung isang taon? Sasabihin na hindi ko kailangan sagutin yan dahil yun ay nung pang isang taon. So parang ganun din, Ibinigay niyo ang pera, ayaw niyang maging accountable, hindi na niya sasagutin. Correct? Yan po ang mangyayari. Sa akin, sa tingin ko, bakit hindi na lang? Kung hindi siya pwede i-contempt, okay. Baka po pwede namang wag na lang siyang bigyan ng budget. Why? Dahil po, ang Vice Presidente, ano ba ang mandato ng Vice Presidente? Hindi, ang unang-una, wala na naman po sa cabinet itong si Sara Duterte. Padalawa, ang trabaho ng Vice Presidente ay wala. Maghintay na lang dyan, maghintay sa bahay at hintayin mamatay ang presidente o ma-impeach o whatever, di ba? Yan ang trabaho ng Vice President. Yan ang mandato.
Ano? So, kung yan naman dato, bigyan na lang po siya ng pera na sweldo niya ayon sa constitution natin. Sa batas, ano? Magkano ba yun? Mga 200? 200,000? A month? 300? I don't know. Hindi, nakalimutan ko na po. But, the point is this. Wala man siyang trabaho dapat, bigyan na lang siya ng sweldo na naaayon sa batas. Ano? Hindi rin niya kailangan ng mga secretary at mga kung ano-ano. Why? Kasi wala naman siyang trabaho eh. Vice President. Correct? Wala. Hindi man kanya kailangan maglagay ng opisina. Punta na lang siya sa bahay. Di ba? Yun ang sa akin. Ano? I mean, I don't know. Maybe I'm just ranting out here. Okay. Hintayin na lang po natin kung ano mangyayari sa September 10. Sana magkaroon ng linaw, ano, matauhan itong mga miyembro ng Kongreso para matauhan sila kung ano yung ugali ng pinalaki nila. Huwag po natin kalilimutan yung mga miyembro na yan ng Kongreso, sila rin po ang nagpalaki. They made a monster out of her. Ngayon sila ang kinakagat. Ano? Pinalaki nila, ginawa nilang monster yan. Yung babaeng yan. Ano? I mean, look at that. Okay? So, abangan natin ang susunod na kabanata. Sana naman ay maging maayos na, ano? At makita natin ang katotohanan kung saan napupunta ang mga perang ibinibigay sa Office of the Vice President. Okay? Okay, salamat po. At magandang araw po muli sa inyo lahat. Bye-bye.